Hello po mga katropa, magandang araw po sa ating lahat. Yan, ngayon pong araw na ito, tayo po ay mag-aayos na po ng ating mga gamit. At dahil malapit na po yung ating pag-uwi, nilisanin na po natin itong Taiwan mga katropa. So ayun, samahan niyo po ako. Ayusin natin yung mga gamit ko, mga papeles ko, mga dadalhin natin pag uwi. Yan. Ito po yung mga pampasalubong po natin sa ating pamilya. Meron tayo ditong cashew nuts, almonds, and syempre yung mga usual na pinapasalubong ng isang OFW. Mga chocolates, naka-prepare na. Yan o. Bali, ni-repair ko pa itong luggage natin. Ito ang nasira na po. Yan o, tinahi ko. Kitang-kita yung tahi natin. Tinahi ko lang po ito mga katropa. Hanggang dito, yan o. Nilagyan ko lang ng ganito. Sa kabila wala. Yan, dito lang. Ito. Ni-repair lang natin, nilagyan ko ng ganito kasi nakahiwalay na po siya. Tapos yung kanyang lock, ni-repair ko lang din itong lock nya. Ayaw niya pong gumana. Ni-repair ko. Marami akong ni-repair dito sa ating luggage po. Yan, okay na po to. Bali, isalpak na lang po natin itong mga to. Ayan, ipasok po natin itong mga gagawin natin. Tapos, sa loob. Ito. Uwi tayo ng ating mga shorts po. Mga shorts natin. Uwi tayo. Uwi natin dito sa tayo. Kaya, short. Tapos ito po mga nabili po natin ito nung nakaraan. Ano pa to? 21 kilos na po ito lahat. Bali wala na tayong ganong madadala na damit natin. Ito lang talaga. Ayun, no choice. Unahin natin itong mga kasi first time natin. Kamusta na kaya ang Pilipinas? Mga katarok. Kamusta na ang Pilipinas? Makakatuto na ulit tayo sa Philippines. O nga po pala, yung kasoy na to is ayan, ready to cook na lang po ito. Nagbibrito na lang sa sangad na lang. Ayan, sinubukan ko po kasi maghanap-hanap sa market. Ayan, nakakita tayo ng ganito. Kasi ito, paborito ng ating commander. Binila natin siya. Parang at napak yung binili natin yan para ano, para naman sulit. Tapos yung diskarte po dito rin mga katropa, kung katulad ko kayo na medyo nabaguhan lang din sa pagbabagay ng ganito, tanggalan natin ang hangin. Binuksan ko dito, tanggalan ko siya ng hangin, tapos yan, para maano siya, ma-maximize po yung space. Diba? Ito rin, ganun din po ginawa natin. Ginutasan ko po yan dito, ganit, para hindi siya masyadong mahangin.
So, ngilat-ngilat na po ng malaking daga. Ganyan lang. Ganyan siguro. Pagyan ko lang mga katropa. Tapos lalagyan ko na lang ng ano, ng kung anong masama natin na damit dito sa ibabaw. Lagyan na lang natin siya ng damit. Ito lang natin ito. At mamaya po is maglalaba tayo ng ating mga damit para lahat malinis. Walang maiiwang madumi. Kaunti pa pala ito. Kaunti pa yung nabili natin. Kaya lang kasi mga katropa, yung kilo kasi nito is hanggang 23 lang siya. Ito 21 kilos na po ito lahat. Kaya ayun, mahirap naman pong sumobra. Mahirap sumobra lalo pag nasa airport na po. Unahin natin. Kalimutan ko ito. Siksikan natin ito ng damit. Mga damit natin. Para ano? Para hindi siya galaw ng galaw. Ito mga katropa. Naman lang tayong dapit naman. Kaya dagdag dito. Ayos to mga katropa. Tapos maglagay tayo ng damit natin. Bigat mga katropa. Wala pa talaga siyang ano, hindi pa siya kompleto pero halos mabuno niya na yung 23 kilos na kailangan natin sa airport. Kung magdala tayo ng kaunti nating damit. Yun. Magdala tayo ng mga damit natin. Ano natin yun. Siguro aabot to ng 23 kilos sa mga damit lang po. Tulad nito. Tignan natin ito doon. Tapon lang natin siguro, ganyan lang. Tuloy na po siguro yung ganyan. Papatong lang siya. Ganyan lang natin sa mga katropa. Tapos ito. Yan, tinabi ko po ito, uniform namin to. Tinabi ko. Ang uwi ko talaga to para remembrance natin dito sa remembrance natin dito sa company kung ano na to. Uniform natin. Ito. Yan, isang pang winter, isang pang summer po. Tapos ito. Ito. Uniform sa Pinas. Tabi po natin ito. Ayos ito mga katropa. Yan. Okay na po ito. Bali pagdating sa Pilipinas ay mamili na lang tayo ng iba nating mga gamit din dun. Tapos check natin mamaya po yung ating mga papeles kung baka meron pa tayong mga kulang.
lock lang natin to para hindi siya gagalaw-galaw. Okay na ito mga katropa. Wala tayong dadaling gawin. Wala. Dito lang. Tingnan natin ng damit. Dali pa pala natin tumakot. Ganyan na. Okay na po ito. Tapos balutan natin ito ng cling wrap po mga katropa para safety. Yan, okay na po ito. Yan lang. Ang importante po is meron tayong mga pasagubong. Ito. Namili tayo ng ating pang-hand carry. Malaki-laki rin to mga katropa. Dapat din siya. Lagyan natin ng ano-ano. Pwede tayo magdala ng extra na sapatos natin. Pero pang ano po ito sa loob. Binili ko na to before nung ano natin mga katropa. Saan na? Ito. Ayan, meron po siya ganito. Ang ganda. First time natin magagamit din to. Yan ito. Tapos may sabitan dito. Yan, salpakan doon sa ano, sa ating luggage. Sasalpakan natin ayan. Yan, bari lagyan natin to ng 7 kilos po. Lagyan natin siya ng kung ano pwedeng mailagay dito. Pwede tayo maglagay dito ng gamit natin. Ito, tulad ng mga cellphone po. Yan, sa luggage po natin ilalagay yun. Pati yung mga ano, extra natin na ano, sapatos, gano'n. Pwede pa dito. Basta wag lang siya lalambas ng 7 kilos po. So, pack po natin yung ating mga cellphone. Casing. Ano po kasya kaya ito? Yung mga casing na masarap na. Yung katropa na pagkasya pa natin. Yan, ito na mga cellphone natin. Ay, meron pa pala ito. Ano siya? Salpak na lang natin din. Kasi ito pa mga katropa. Salpak natin dito lahat. Okay na to. Tapos iti-tape na lang natin to mga katropa. Ang importante is madala natin siya. Lagyan natin dun sa ating hand carry na bag. Kasi bawal to sa, take note po mga katropa sa mga nagbabalak din po na magbakasyon o umuwi sa Pinas. Yan. Yung mga cellphone po natin, mga gadgets, basta yung meron pong mga battery tulad ng power bank, kailangan po yan nasa hand carry. Kasi hindi yan pwede sa luggage. Kasi pwedeng mag-create po yan ng sunog sa luggage. Kasi sa ilalim ng aeroplano is mainit. Pwede magkaroon ng spark. Ganun. Mag-create siya ng sunog. Kaya kailangan nasa hand carry po lahat ng yan. Basta kahit anong gadget po, kahit anong gamit na may battery, nasa hand carry po daw. And meron pong limit yung pagdadala ng mga batteries, mga power bank.
Hindi ko po alam, hindi ko po sigurado kung ano yung limit. Basta yung mga battery, cellphone, yan. Nandun po sa hand carry lang. Yun, okay na po to. Ayos naman na, wala naman na tayong kailangan. Yung mga papelis na lang natin. Ito pa pala, naiwan pa. Yan, lagyan na natin to dito. Yan, bali, lagyan natin to ng goma mamaya. Ngayon nga. Goma. Lagyan natin ng goma to. Ayos na po to, mga katropa. Ready na si Kellogg's. Goma-goma lang. Kasi yan, hindi naman yan pinisip ng maayos. Lagyan na natin dyan. Ayos na mga katropa. Tapos lagyan natin ganyan. Ito, sama na lang natin to dito sa loob. O kaya iwan natin dito. Pwede naman. Ayan, ayos na po. Ayan, update na lang po mga katropa sa mga susunod sa ating vlog. Abangan nyo pa po mga katropa. Ayan. Ngayon naman yung papeles naman ng ating asikasuhin. Papers. Until ano ba yung mas ko natin. Kasi yung papeles guys. Okay naman na ito mga katropa. Make sure lang na kompleto siya talaga. Check lang natin siya. Sa ano po kasi importante po kasi natin kailangan laging dala ito passport, tapos yung ating kontrata, ayan, kontrata, OEC, ayan ang mga importante. Ito po yung OEC natin, yan. Ito ang ating OEC, tapos yung plane ticket natin, ayan, dala natin yan. Tapos yung ating contract, yan, dala rin natin ito. If ever na maharang tayo, meron tayong ipapakita. Yun, okay naman na po ito mga katropa. OEC, OEC, contract. Tapos yung iba po is nasa may cellphone na natin. Yung mga travel pass, travel, yan, nasa may cellphone na po natin yan. Bali, pipresenta lang natin yan doon sa mismo immigration, yung cellphone po natin, kasi scan lang naman po nila. Pero syempre ipapaprint pa rin po natin mamaya sa 7-Eleven yung ating mga kailangan documents po. I-print natin yan. Ayan, ayos na po lahat to mga katropa. Ngayon po ay maglaba naman tayo para okay na okay. Ayos na, kompleto na ang ating ano, ready na sa pag-uwi si Kellogg's. Dito lang natin. Dito natin. Yung mga importanteng gamit po natin is nasa backpack lang po. Hindi natin pwedeng isama kung saan saan. Hindi natin pwedeng ilagay sa luggage, sa hand carry. Sa hand carry pwede, pero mas maganda pa rin yung laging nakakabit sa katawan nyo, sa likod nyo. Yung hand carry kasi pwede nyo ilapag yan. Pwede nyo ilapag yan sa aeroplano, sa paa. Ito naman, paging nakaganto. Nakaganto sa atin. Pagkakain tayo sa aeroplane, pwede naman natin ilapag. Pero mas preferred ko pa rin na maglagay ng importanteng document sa backpack po. Kasi ito panigurado. Pag nakalabas na tayo ng aeroplano, sakbit natin sa likod po natin yan. Tapos yung hand carry natin, ilagay natin sa luggage natin yan. May tendency na makalimutan, gano'n, or may masamang loob na magkay. At least yung mga importante na documents mo natin is nandito sa backpack natin. Lagi nakalapit sa ating katawan. Lagi natin bitbit. In case na mawala man yung iba,
ito wag po to. Ito ang pinaka-importante. Kasi nandito lahat ng ating gamit. Mga visa natin, entry visa natin, yung ating passport, nandito. Lahat ng IDs natin nandito sa backpack mo ito. Kaya ito po ang pinakamahalaga. Hindi po natin to pwedeng tanggalin sa ating katawan. Yan. Laging nakadikit ito sa atin. Yan, ito passport natin. Nandito palagi. Tapos, yung ating passport ay check natin. Baka kasi mamaya mapunit. Alam nyo naman sa ano. Yan, check natin per page. Ito ang pinakamahalaga, yung first page. Kailangan walang punit ito, walang lukot. Yan, important yan mga katropa. That is, wala naman tong lukot mga katropa. Kasi alam ko ito ini-slide to mga katropa. Yan. Ini-slide to pag ganun. Ini-slide. Kasi ito ay ano, parang nandito yung may ano dito. Parang na titrace po nila kung original o tama yun nandun sa loob ng ano ko. Yung lahat ng informasyon dito is tama. Yan, nasi-check. Ginaganon po. Yun, ayos na po ito mga katropa. At ano na natin. Ready naman na tayo. Wala na tayong mga kailangan pang ano yun. Dali lang natin yung ating laptop. Ito naman ang ating laptop is ginagamit natin ito dati. Yan, pag nood yan, robot nga lang. Pag nood tayo, ginagamit natin ito. Dito natin yan sa importante sa backpack. Backpack natin yan. Meron pa tayo dito. Padala sa atin ni paring Angelo po ito. Dito natin to sa dito. Bigyan natin. Sama na lang natin dito. Importante ito kasi magpi-fishing tayo sa Pinas. Kailangan meron tayong ganito, yung ating mga katrop. Bumili tayo ng ating pang waterproof case ng ating camera para pwede tayo pang ilalim. Pwede tayo makasisid. Ayos pala. Buti na lang nakita ko itong mga katropa. Nawala na sa isip ko punta. So, sama na natin ito mga katropa. Ito kasi pinapahit-bit ko sa atin ng ating kaibigan. Kasi paring Angelo, yung kasabay natin. Kasama natin dito dati. Ano niya to, pinapasabay niya. Sabay naman natin para ano. Po mga katropa, okay na po yung ating mga bagahe. Ayan, ayos na. Ayan po ay labas naman tayo. Nagsalang tayo ng ating labahin. Okay naman na po ito, prepare na. Bale, laban lang natin yung mga maduming damit natin dito. Ayos na siya. Ayun po mga katropa, at okay na po yung ating mga labahin. Yan. At dadalhin po muna natin yan sa laundry shop. Ngayon na hindi na po natin may pa-vlog dahil lobat yung ating camera. Nakalimutan ko pong i-charge. Yan. Bali, yan, hintayin nyo na lang po yung vlog natin maya mga katropa. Yan, laban po muna natin yan doon. Tapos mamili tayo ng mga kailangan natin. At dito na lang din tayo sa dorm kumain mga katropa.
At lobat kasi yung ating camera. At nagbigay din si Papa rin po ng kanyang mga huling isda. Yan. Nagbigay siya. Yan ngayon lang po. Kaya tayo ay kakain na lang dito sa ating dorm. Kain na lang tayo. Yan. Nagbigay din siya ng ulam, nag-share din siya ng ulam. Yun, ito ang ulamin na lang natin. Mamaya mga katropa. Abangan nyo po. So maglaba po muna tayo. Let's go po. Ayun po mga katropa. Nakauwi na po tayo. At okay na. Katropa. Bali, nagdagdag tayo ng ating pang-package. So, nagustuhan ng ating commander. Mayroon pa tayong binili dito. Kape. Yan, nabili tayo mga kape. Ang dagdag natin sa ating package. Ito naman natin. Yan naman po, maya po ay kain na tayo. Ipagyan natin, tapos yung mga nilaban natin ito na rin. Yan, maya kain po tayo. Yan, bali, tupin ko lang po itong mga damit natin. Tupin natin, tapos yung iba hanger natin. Let's go po. Ayun po mga katropa, ayos na po yung ating mga labahin. Bali, naayos na po natin siya. Naihanger-hanger na po natin siya. Ngayon naman po ay kain na tayo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa ating bodega. Ayan, ito po yung ating ulam. Meron tayo dito yung isda. Meron tayo dito yung sotanghon na may manok po. Ayan, bigay sa atin yan ni paring Jmar, yung bagong kasamahan po namin. Tapos meron po tayo dito, yan yung gulay ni Papa rin na may halong baboy. Wow, sarap nito. Ang bango mga katropa. Ayun po, kain po muna tayo. At bago tayo kumain, tayo po muna ay mag-pray. Ama namin sa langit, ako pinagpapasalamat sa oras na ito. Salamat din po sa biyaya na nakahain sa aking harapan ngayon. Salamat po Ama sa kalakasan ng aking pangatawan. Salamat po sa paggabay niyo sa amin, sa aking mga kasamahan dito, sa aking mga viewers, sa aking family. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin. Hiling ko po na i-bless niyo po yung food na nakahain sa aking harapan, na may magbigay po ng kalakasan sa aking pangatawan. Hiling ko rin po na gabayan niyo po kami palagi Ama, sa aking pamilya, sa aking mga viewers, sa aking mga kaibigan dito. Gabayan niyo po kami Ama. Ito po yung aking dalangin, nasasalamahan sa pangalan sa Kristo. Ayan po tayo. Ayun thank you po sa mga nagbigay ng ulam. Ayan, inalap kasi nila tayo, kaya kumuha na lang tayo. Dapat sa 7-Eleven tayo kakain, kaya lang na nag-alok ng ulam sa atin, kaya dito na lang tayo kain. Ayan, so tanghon, tignan natin to. Ayos. Uwi na tayo mga katropa. Abangan nyo yung ating flight. At mag-vlog pa rin tayo sa Pilipinas. Sarap. Uwian na. Mamimiss ko rin ang fishing dito. Kahit po tayo mga katropa. Masalin sa may chopstick po. Parang masarap po siya kumain pag naka-chopstick. Feel na feel yung pagkain. Pero siyempre, wala pa rin tatalo pag nakakamay. Pero naka-the best po yun mga katropa. Pag nakakamay, sarap kumain talaga. Prito. Pritong isda mga katropa.
Sarap din ito. Mga, ano bang tawag dito? Sarap na. Bali, pag-uwi natin sa Pilipinas mga katropa, doon na lang tayo mag-shoutout pag nasa Pilipinas tayo, para kasama natin yung ating family at makapagpasalamat din po sila sa inyo mga katropa, para may sama natin sila sa video. Kasi gusto rin nilang gusto rin nila talaga nilang magpasalamat, lalo sa mga viewers na katulad nyo po. Yan, lagi po sila nagsasabi sa akin na salamat sa mga viewers, kasi nga kumbaga kayo rin po yung sumusuporta sa akin talaga sa pagbablog ko, kaya gusto rin nila magpasalamat sa inyo. Kaya ang plano ko, magta-thank you po kami lahat sa inyo pag nakauwi na po tayo sa Pilipinas. Kain po muna ta para tayo makatulog na, makapagpahinga.